So yan no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, meron po tayong update. So kahapon po, nabulgar po natin na nasa hot seat po ngayon ang Davao del Sur, especially po yung Davao City kasi po ito po ay factory ng mga Chinese na nagiging Pilipino. So ibig sabihin nun mga kababayan, itong mga Chinese na pumapasok sa Pilipinas ay nakakakuha po ng Peking Birth Certificate sa Davao City. So kahapon po kasi ang nabalita natin kahapon ay meron pong 200 na nakita. Okay, no? Pakita ko lang sa inyo, no? So sabi dito, no? Limosnero was one of the 200 Chinese nationals who acquired falsified birth certificates from Municipal Registry of Santa Cruz, Davao del Sur. At yung birth certificate na yun, mga kababayan, ay in-apply po para makakuha po ng passport sa Davao City. So sa same na news article din po dito, no? Ang sabi dito, administration lawmakers yesterday vote to unmask the government officials in Davao City who were behind the alleged scheme of giving Chinese nationals falsified birth certificates for the purpose of applying for a Philippine passport. So ibig sabihin ng mga kababayan, talagang ang Davao po ay nagiging pugad po ng mga walang ya. So ngayon, anong update natin ngayon? So syempre, ang pinaka-update natin ngayon, ito nakakagulat to eh. Di ba kahapon sa content natin kahapon, tinatanong natin kung may nakita na nga pong 200 na Peking birth certificate, ano pa yung hindi natin alam. So ngayon, ngayong araw po, no, pinasa sa akin to ni Ma'am Cheryl, no. So ngayong araw, meron pong update. So hindi na po 200. Ngayon po, pumalo na po siya, nakita nyo ba? So ngayon po, pumalo na po siya ng 1,200 fake birth certificates in Davao del Sur. O, di ba? At itong mga fake birth certificates na itong mga kababayan, dumidiretso po ito sa mga Pogo Hub, at yung iba po ay pumupunta po ng Davao City para po magtayo po ng negosyo. Okay. So para mas maganda po, no, ito galing ito sa Philippine Star. So ang sabi dito, basahin lang natin, no. Okay. NBI finds 1,200 fake birth certificates in Davao del Sur. Okay. So sabi dito, no, not just 200. So hindi lang pala 200. Hindi lang pala 200, di ba? Not just 200 but up to 1,200 foreigners believed to be Chinese nationals obtained Philippine birth certificates through the late birth registration in Davao del Sur, town of Santa Cruz since 2016. So itong Santa Cruz po mga kababayan, no, Santa Cruz Davao, ito po yung pinaka-hometown ni Bato de la Rosa. Okay? This information was received by the National Bureau of Investigation from the Acting Civil Registrar of Santa Cruz. The NBI is also verifying reports that several of that 1,200 have criminal records. Okay, ganyan po tayo binaboy ni Duterte. Isipin niyo mga kababayan, no, mula nung pinapasok ni Duterte yung walang yung pogo po na yan, yung pogo na yan, naging pugad na po ng mga kriminal na Chinese ang Pilipinas, especially po yung Davao. Oh, isa ito sa mga sinasabi nating Duterte legacy. Napakawalang yan, napakababoy. Ikaw matandang hukluban ka, napaka-PI mo. No? Okay, sabi pa dito. No? Last week, initial NBI findings showed that at least 102 lang. So ngayon mga kababayan, no, una 102 yung nakita, tapos naging 200, ngayon 1,200. So in short mga kababayan, marami pa tayong madidiscover dito. Sigurado yan. Okay? And continue pa natin. So ito yung malupit ha, ito yung malupit. Tingnan niyo yung timeline, okay? Sabi pa dito. Okay? Ulitin natin. Last week initial NBI findings showed that at least 102 cases of questionable late birth registration were recorded in Santa Cruz town in 2018, 2019, and 2021. Oh, tandaan niyo yung timeline ha. 2018, 2019, 2021. Ito po yung kasagsagan po ng Pogo at ang presidente po dito si Digong. Okay? So the actual number has grown to 1,200. NBI Director Jaime Santiago told the Star yesterday. Okay? He said that the NBI also expand its probe on late birth registration to the other areas in the country such as Pampanga, Tarlac, where illegal Philippine offshore gaming operator or Pogo Hub are raided in the past week. So mga kababayan, no, ito lang sinabi naman po natin to kahapon at meron naman tayong mga report tungkol dito na hindi naman po kasi isolated case.
Yun nangyari po sa Davao, especially po sa Davao City. Nangyayari din naman po kasi ito sa mga ibang municipalities po ng Pilipinas, especially kung saan mayroong pogo. Pero ang point natin dito mga kababayan, base po sa initial report po ng NBI, ang pinakamarami pa rin pong late registration at ang pinakamarami pa rin pong Chinese nationals na kumukuha po ng passport using fake birth certificate from PSA ay nangyayari po sa Davao City. Okay? So, sabi pa dito, no, at ang malupit dito mga kababayan, no, base rin dito sa report din po ni, pangalan nito, ni Senator Win Gatchalian, di ba? Last Saturday, I talked to someone in the Chinese community. The running price to get a birth certificate with a passport and driver's license is 300,000 pesos. Okay? So, ganyan po kalaking pera. Actually, maliit lang to, 300,000 pesos. So, ganyan po yung bayaran para po makakuha po ng peking birth certificate, peking passport with driver's license. 'Di ba? At nangyari po 'yan lahat nung panahon po ni Duterte. Okay, talamak po ito nung panahon ni Duterte. So ngayon mga kababayan, no, well, nakakalungkot lang no na hanggang ngayon marami pa rin po kasi mga sinto-sinto at mga tatanga-tanga at mga taong walang bait sa sarili at mga utak-ipis na mga DDS na patuloy pa rin po sumusuporta sa mga Duterte sa kabila na nga po ng mga expose na katulad nito. Ito yung mga bagay na hirap kayong sagutin, pero hanggang ngayon, Duterte pa rin para sa inyo. Di ba? So ngayon, ito kasi yung pinaka-ano natin ang pinaka-connect the dots natin Unang-una mga kababayan, si Duterte po nagpapasok po ng pogo sa Pilipinas. Alam naman po natin yan. Di ba? At ang mga nagbigay po ng permit para po sa mga pogo po na yan, na dati po ay legal at ngayon po ay naging illegal na because of the criminal activities, panahon din po ni Duterte yan. Okay? And then ang sinasabi natin dito at palagi kong sinasabi sa inyong mga kababayan, pumasok po yung Pogo sa Pilipinas 2016. Pero ang pinaka-question natin dito mga ka-streetwise, kung 2016 po nakapasok ang Pogo, bakit 2021 lang nagkaroon po ng batas na pinirmahan si Duterte para magkaroon po ng isang taxation law or tax law dyan po sa Pogo? So, ibig sabihin nun mga kababayan, from 2016 hanggang 2021, kung kailan sinasabi nga po ni Duterte na kailangan natin ng Pogo, kasi nga wala daw pera ang Pilipinas, so saan napunta yung tax ng Pogo? Kasi nga po, 2021 lang po na pirma ni Duterte yung tax law ng Pogo. Di ba? Tapos mga kababayan, ang malupit pa dito, sangkot pa si Harry Roque sa Pogo. Di ba? Sangkot si Harry Roque sa Pogo. So, yung Pogo sa Lucky South 99 ba yun? At saka yung Pogo Hub po sa Mariveles, Bataan. 'Di ba? May issue pa ng land grabbing. And then mga ka-streetwise, ang malupit pa dito, 'di ba? Kung ko-connect natin mga kababayan, lahat po na nangyayaring kabulukan sa Pilipinas regarding po sa Pogo, palagi pong connected si Digong at ang malupit dito mga kababayan, ito lang is ang Davao del Sur at Davao City po ay naging factory ng mga Chinese para maging Filipino. Okay? So, 'di ba? Alam niyo naman, 'di ba, na yung Davao City is part po ng Davao del Sur. So, technically, parang iisang region lang po 'yan, 'di ba? At ngayon mga kababayan, no, meron sinasabi dito si Risa Ontiveros na 'di ba, na kung may establish pa sa investigasyon nga po ng Senado, 'di ba? Ito nga nakakabilib kay Risa Ontiveros Ito malagdag ko lang, no? Habang ngayon, yung mga ibang mga senador po ay naglalamierda. Kasi nga po, recess ngayon ng Senado So ngayon po, habang naglalamierda po itong mga senador ngayon, kasi nga po, bakasyon, itong si Risa Ontiveros po ay patuloy pa rin po na nagtatrabaho para malaman po natin ang katotohanan regarding po sa Pogo. O, di ba? Bakasyon ngayon ng senador. O, recess kasi. Pero, ito lang, no, madagdag ko lang, no? Akala nyo ba ganun lang ba kadali na magkakanda ka ng hearing regarding sa Pogo na bigla ka lang sasalang? Hindi ganun yun. So, kailangan mo pagtrabahuhan muna ito. Kailangan mag-research ng senador, kailangan maghanap ng resource person ng senador, kailangan niya mag-invite. So, hindi siya basta-basta na upo ka lang doon tapos magkakanda ka ng hearing regarding sa Pogo. Pinag-aaralan po yan. So, ngayon mga kababayan, no, habang wala pa pong hearing sa Senado regarding sa Pogo, itong mga senador naman po natin ngayon, especially nga po si Win Gatchalian at si Risa Ontiveros, pinag-aaralan po nila yung Pogo. Di ba?
parang hindi naman sila kahiya sa hearing. So ngayon, ang sinasabi nga natin dito mga kababayan, meron pa sila ngayon na ini-establish na kung totoo nga ito, na posible at malaki po yung chance na connected po si Michael Yang yan po sa Pogo, at kung si Michael Yang po ay connected sa Pogo, malaki rin po ang chance na si Duterte din po ay connected sa Pogo. Okay? So ito panoorin natin tong sinabi ni Rizon Teberos. Okay, sige. Well, kung ma-establish namin na talagang may connection si Michael Yang bukod sa kanyang kapatid, hindi lamang sa Farmally, kundi dito sa Pogo, sa pamamagitan ng hindi lamang iisa, kundi iilan ng mga Pogo companies na ang mga papeles ay nahahanap sa mga raids ng mga Pogo Hub tulad sa Bamban Tarlac. Then, syempre, dahil naging mataas na advisor siya kay Duterte at malapit sa dating presidente, then, of course, may tatanong din namin kung ano yung posibleng koneksyon ng dating presidente sa Pogos na ito. Di ba mga kababayan, no? So ito ngayon ang in-establish ngayon ng Senado at napaka-interesting po na malaman po natin ang mga pangyayari sa susunod po na hearing ng Senado. So yun mga kababayan, no? So kayo po, ano masabi nyo nga po dito sa bagong update ngayon? Kasi hindi lang pala 200, 1,200 na po pala. So kayo ba, naniniwala ba kayo na hindi lang 1,200 ang mga Chinese na naging Filipino dahil pa sa Davao City? At naniniwala din po ba kayo na si Duterte po ay sangkot sa Pogo? Na kahit obvious naman. So yun mga kababayan, so maraming salamat sa inyo lahat. So pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So hanggang sa muli po, kita na lang ulit tayo sa susunod po na video. So salamat po. Thank you.